Nagsimula ang eksena sa isang tahimik na kapaligiran sa ibabaw ng arena matapos hamunin ni Yeonho si Elder Chungungja. Ilang sandali ang lumipas at biglang naging tahimik ang buong lugar ng pagsasanay. Nagsimulang kabahan ng Elder nang mapagtanto niyang kung ipagpapatuloy niya ang pagsusulit sa pamamagitan ng puwersa, maaari pang lumala ang relasyon nila sa pamilya Wick. Bukod dito, nasaksihan mismo ng lahat ang masalimuot na pangyayaring naganap kanina. Ngunit kung uurong naman siya ngayon, magiging masama rin ang dating nito dahil nakatuon na sa kanila ang atensyon ng lahat. Talagang napunta ang Elder sa isang sitwasyong wala siyang magandang pagpipilian. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumingin siya sa pinuno ng sekta ng Mount Hua upang humingi ng gabay. Walang sinabi ang pinuno ng sekta. Sa halip, palihim lamang siyang nagbigay ng isang senadoryas. Sinabihan niya si Elder Chungungja na tanggapin ang resulta ng pagsusulit ni Yeonho. Pagkakita sa senadoryas na iyon, sa wakas ay ibinalik ni Elder Chungungja ang kanyang espada sa kaluban. Bagamat mabigat sa kanyang kalooban, sinabi niyang nakapasa si Yeonho sa pagsusulit. Ngunit sa halip na masiyahan, mapanuyang tumingin si Yeonho sa Elder. Ipinaalala niya na kanina ay sinabi ng Elder na hindi siya pasado, ngunit ngayon ay patuloy nitong binabago ang kanyang desisyon. Pagkarinig nito, agad na sumiklab ang galit ng Elder. Sa kasamaang palad, hindi niya maaaring sagutin ang mga salita ni Yeonho dahil napakagulo na ng sitwasyon. Sa kanyang isip, gusto niyang bugbugin si Yeonho hanggang sa hindi na ito makalaban. Noong nagdulot ng iba't ibang problema si Yeonho kanina, pinili na lamang niyang manahimik at magtimpi. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang magreklamo ni Yeonho. Huminga ng malalim ang Elder at tinanong kung ano ba talaga ang gusto ni Yeonho. Tinanong din niya kung gusto ba ni Yeonho na ulitin ang pagsusulit. Pagkarinig sa tanong na iyon, agad na sumagot si Yeonho na syempre ay ayaw niya. Casual na pinaglaruan ni Yeonho ang mga salita ng Elder. Tinanong niya, ibig bang sabihin, maaari na ba akong bumaba sa lugar ng pagsasanay? Lalo lamang naging tensyonado ang mukha ni Elder Chungungje dahil sa paglalaro ng mga salita ni Yeonho. Bahagya pang nanginig ang katawan nito habang pilit na pinipigilan ang galit na patuloy na tumataas. Ngunit pinilit ng Elder ang kanyang sarili na manatiling kalmado. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ng sarili na magpasensya at huwag magpadala sa mga kilos ni Yeonho. Kung tutuusin, medyo samobra rin ang lakas ng kanyang naunang atake kumpara sa pamantayan ng isang karaniwang pagsusulit. Dahil dito, wala siyang dahilan para palawigan pa ang problema. Sa huli, sinabi ni Elder Chungungja kay Yeonho na tapos na ang kanyang pagsusulit at maaari na siyang bumaba. Pagkarinig sa pahintulot, agad na tumakbo si Yeonho palayo sa lugar ng pagsasanay. Pagdating sa ibaba, agad niyang nilapitan ang kanyang ama na si Jonggon. Nakangiting sinabi ni Yeonho na nakapasa na siya sa pagsusulit. Pagkatapos nito, muli niyang tinanong kung maaari na ba siyang bumalik sa kanyang silid. Bahagyang nagulat si Jonggon sa tanong na iyon. Tinanong ni Jonggon, ayaw mo bang panoorin ang natitirang mga pagsusulit? Marami pang ibang tao ang sasailalim sa pagsusulit pagkatapos mo, hindi ba? Ngunit wala talagang interes si Yeonho. Ayon sa kanya, walang kawili-wiling makukuha sa panunood lamang sa ibang tao habang sumasailalim sila sa pagsusulit. Para kay Yeonho, hindi talaga masaya ang manood ng pagsusulit ng ibang tao. Sa halip na mag-aksaya ng oras doon, mas mabuti pang bumalik siya sa kanyang silid at matulog. Wala nang nagawa si Jonggon kundi tingnan ang kanyang anak ng may pagsuko. Alam niyang kahit pilitin niyang manatili si Yeonho, malamang ay maghahanap lamang ito ng tahimik na lugar kung saan maaari itong matulog sa paligid ng lugar. Sa huli, pinili ni Jonggon na huwag nang palale ng problema. Hinayaan niyang umalis si Yeonho dahil kahit paano ay may iligtas pa nito ang kaunting dignidad na natitira matapos ang lahat ng nangyari. Dahil dito, sinabi ni Jonggon kay Yeonho na umalis na lamang siya. Hindi na naghintay pa si Yeonho at agad na tumakbo patungo sa kanyang tinutuluyang lugar na may napakasayang mukha. Kitang-kita ang kanyang ginhawa dahil sa wakas ay makakaalis na siya sa lugar ng pagsasanay. Mas magaan pa ang kanyang mga hakbang ngayong nakalaya na siya mula sa pagsusulit na para sa kanya ay hindi naman kawili-wili. Habang palayo ng palayo si Yeonho, nagsimula namang marinig ang mga bulungan mula sa mga taong naiwan sa paligid ng lugar ng pagsasanay.
Pinag-uusapan ng mga tao ang resulta ng pagsusulit ni Yunho nang may matinding pagtataka. May isang nagtanong, talaga bang nakapasa ang taong iyon sa pamamagitan lamang ng paghikab? May isa namang nagbigay ng ibang opinyon. Sigurado siyang sadyang nagpaubaya ang elder ng Mount Hua kay Yunho dahil isinasaalang-alang nito ang relasyon sa Merm Alliance at sa pamilya Guangdong. Ayon sa kanya, malaking kalamangan talaga ang ipinanganak sa isang kilalang pamilya na hindi tinataglay ng mga ordinaryong tao. Sa normal na kalagayan, ang ataking ginawa ng elder kanina ay dapat nagdulot na ng malubhang pinsala kay Yunho. Dahil dito, lalo lamang nakumbinsi ang maraming tao na pinuprotektahan si Yunho ng kanyang pinagmulan at katayuan sa pamilya. Wala silang kaalam-alam sa tunay na dahilan kung bakit nagpasya ang elder na ipasa si Yunho. Habang tumatakbo si Yunho at dumaan kay Tang Jong-uy, pinagmasdan lamang siya ng lalaki ng may malalim na pag-iisip. Mahina niyang sinabi na talagang napakaswerte ni Yunho. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Yunho ay patuloy na nagpapakuryoso kay Tang Jong-uy. Dahil dito, mula pa noong una ay sinadya niyang pagmasdan ng mabuti si Yunho. Ngunit kahit matapos niya itong obserbahan, hindi kailanman inakala ni Jong-uy na malalampasan ni Yunho ang pagsusulit sa ganoong paraan. Ang naging resulta ay talagang lampas sa kanyang inaasahan. Biglang may narinig na boses mula sa likuran ni Tang Jong-uy. Tinanong ng boses kung talagang iniisip ni Jong-uy na nakapasa si Yunho dahil lamang sa swerte. Agad na lumingon si Jong-uy upang tingnan kung sino ang nagsalita. Sa likuran niya ay nakatayo si Baek Jim-yeong, ang ikatlong batang Panginoon ng White Sword Castle. Bahagyang nagulat si Jong-uy sa kanyang pagdating. Sinabi niyang kakaunti lamang ang makakaasang ang ikatlong batang Panginoon ng White Sword Castle ay personal na pupunta sa lugar na iyon. Pagkatapos ay nagtanong si Jong-uy kung sasali ba si Jim-yeong sa torneo sa pagkakataong ito. Sa halip, isang matalim na tanong ang ibinalik ni Jim-yeong. Ayon sa kanya, hindi ba alam na ni Jong-uy ang sagot? Dagdag pa niya, kung talagang hindi alam ni Jong-uy ang sagot, malamang ay labis itong madidismaya kapag narinig niya iyon. Dahil sa kilos ni Jim-yeong, muli siyang pinagmasdan ng mabuti ni Jong-uy. Sa kanyang isip, naisip ni Jong-uy na talagang nakakainis na tao si Jim-yeong. Ngunit dahil nasabi na ito ni Jim-yeong, mahinahon na lamang itong sinagot ni Jong-uy. Sinabi niyang siyempre ay ayaw niyang bigwan ang batang Panginoon na si Jim-yeong. Pagkatapos nito, ibinalik ni Jong-uy ang usapan sa naunang sinabi ni Jim-yeong. Nais niyang makasiguro kung ang ibig sabihin ba ni Jim-yeong ay hindi nakapasa si Yunho dahil lamang sa swerte. Maikling sumagot si Jim-yeong na iyon nga mismo ang ibig niyang sabihin. Pagkarinig sa sagot na iyon, agad na naunawaan ni Jong-uy ang isang bagay. Mahina niyang sinabi na gaya ng kanyang inaasahan, talagang katulad ng kanyang kuya ang nakababatang kapatid na iyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jim-yeong ang kanyang pananaw tungkol kay Sanho. Aminado siyang isang mahusay na mandirigma si Sanho at mayroon itong kakayahang hindi maaaring maliitin. Ngunit ayon kay Jim-yeong, hindi pa umaabot sa antas si Sanho na kailangan talaga nilang ikabahala. Pagkatapos sabihin iyon, agad niyang inihambing si Sanho kay Yunho. Ayon sa kanya, nasa ibang kategorya si Yunho. Labis na nagulat si Tang Jong-uy dahil malinaw na inilalagay ni Jim-yeong si Yunho sa mas mataas na antas kaysa sa mga naunang pagtataya ng ibang tao. Nagsimulang mapagtanto ni Jong-uy na hindi lamang basta pinupuri ni Jim-yeong si Yunho. Talagang itinuturing niya ang binata bilang isang taong nagtataglay ng pambihirang kakayahan. Pagkatapos ay ibinahagi ni Jim-yeong ang kanyang opinyon tungkol sa nalalapit na torneo. Habang patuloy na nagpapakita ng paggalang sa Heavenly Medical Union, sinabi niyang maaari nang matukoy kung sino ang tunay na mananalo sa torneo. Agad na naunawaan ni Tang Jong-uy ang ibig niyang sabihin. Tinanong niya, ibig bang sabihin, balak mong maging kampyon ng torneo? Hindi agad nagbigay ng tiyak na sagot si Jim-yeong. Sinabi lamang niyang nasa humigit kumulang 50% ang posibilidad na iyon. Pakiramdam ni Jong-uy ay may ibang ibig sabihin ang natitirang bahagi ng sagot. Kaya nagtanong siya, paano naman ang natitirang 50%? Sinimulang sabihin ni Jim-yeong na ang kabilang kalahati ay may kinalaman kay Yunho. Pagkarinig pa lamang sa mga salitang iyon, agad na namutla ang mukha ni Tang Jong-uy. Mahinahon na ipinagpatuloy ni Jim-yeong ang kanyang paliwanag.
Aminado siyang maaaring baliw ang kanyang sinabi para sa ibang tao sa ngayon. Ngunit ayon sa kanya, hindi habang buhay na iisipin ng mga taong iyon na baliw siya. Hindi magtatagal at mauunawaan din nila kung ano talaga ang nangyayari. Mapagtatanto rin nila na hindi palaging mapagkakatiwalaan ang iba't ibang pagtataya tungkol sa kakayahan ng isang tao na matagal nang kumakalat sa Django. Maaaring si Yunho ang maging patunay na muling mapag-iisipan ang lahat ng mga pagtatayang iyon. Natahimik si Tang Jong-uy matapos marinig ang mga salita ni Jim Yeong. Sa kanyang isip, hindi niya maipagsawalang bahala ang katotohanang si Jim Yeong, na kilala sa pagiging napakayabang, ay talagang umabot sa puntong kinilala ng ganoon kataas ang kakayahan ng isang tao. Dahil dito, nagsimula siyang muling pag-isipan ang planong matagal na niyang binuo. Kung tama ang pagtataya ni Jim Yeong, maaaring mas mahalaga si Yunho kaysa sa una niyang inaakala. Maging ang posibilidad na sa huli ay maging lihim na sandata si Yunho ng Merm Alliance ay nagsimulang pumasok sa kanyang isip. Dahil dito, lalo niyang pinag-isipang mabuti kung ano ang susunod niyang hakbang. Habang abala si Tang Jong-uy sa kanyang mga iniisip, ibang-iba naman ang tingin ni Jim Yeong sa kanya. Sa kanyang isip, isinumpa ni Jim Yeong si Jong-uy at tinawag itong maruming daga. Ayon kay Jim Yeong, tila sinusubukan ni Jong-uy na gawing sariling entablado ng Heavenly Medical Union ang torneo. Para sa kanya, nakakaawa ang ganitong pagtatangka. Gayunpaman, nanatili ang bahagyang ngiti sa mukha ni Jim Yeong. Sa kanyang isip, ang torneo ay matagal nang inihanda para sa kaluwalhatian ng White Sword Castle. Dahil dito, nais lamang niyang magbigay ng isang babala sa lahat ng sangkot. Hindi nila dapat sirain ang buong plano dahil lamang sa minamaliit nila si Yunho. Umaasa rin si Jim Yeong na hindi basta matatalo si Yunho nang sadya dahil lamang sa katamaran nitong lumaban. Para sa kanya, kailangan man lamang makarating si Yunho hanggang sa finals. Dumating ang gabi. Matapos ang lahat ng kaguluhan sa lugar ng pagsasanay, nakaupo si Yunho sa ibabaw ng kanyang kama habang gising pa rin. Hindi siya agad natulog gaya ng una niyang balak. Sa halip, nalubog siya sa sariling mga iniisip habang inaalala ang lahat ng pangyayaring katatapos lamang niyang maranasan. Para kay Yunho, sapat ng abala ang mismong pakikipaglaban. Ngunit ngayon ay kailangan pa niyang kumilos na parang isang hayop sa circo na nagpapakita ng iba't ibang klase ng mga palabas para lamang panuurin ng ibang tao. Lalo siyang nainis nang mapagtanto niyang nagsisimula pa lamang ang lahat ng ito. Hindi pa man tapos ang elimination round, pagod na siya sa buong sitwasyon. Nagsimula siyang magtanong sa kanyang sarili kung ilang beses pa niya kailangang gawin ang lahat ng ito. Habang lalo niya itong iniisip, lalo ring lumalaki ang kanyang pagkadismaya. Sa huli, pakiramdam ni Yunho ay hindi na niya talaga kayang tiisin pa. Para sa kanya, ang torneo kasi simula pa lamang ay naging mas malaking pasanin kaysa sa inaakala niya. Dahil kailangan niya ng sariwang hangin, tuluyan siyang lumabas ng kanyang silid. Dala ang kanyang espada, naglakad siya patungo sa mas matataas na bahagi ng Mount Hua upang humanap ng mas tahimik na lugar. Hindi nagtagal, nakahanap si Yunho ng isang medyo liblib na lugar. Doon ay may napansin siya tungkol sa kanyang sarili. Hindi niya namalayan na unti-unti na siyang nagiging taong palaging nagsasanay. Talagang kabaligtaran ito ng tunay na personalidad ni Yunho. Ngunit may isang bagay na hindi naman niya gaanong ikinagagalit. Hanggat hawak niya ang kanyang espada, mas nagiging kalmado ang kanyang isip. Huminga ng maayos si Yunho at pinakalma ang kanyang isipan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinuon ang buong atensyon sa pagsasanay ng espada. Sa kanyang isip, pinaalalahanan niya ang sarili na huwag matangay ng kanyang emosyon. Hindi pa siya maaaring sumubok na pantayan ang estilo ng espada ng kanyang guro sa kasalukuyang yugto. Para sa kanya, para lamang itong isang batang hindi pa marunong gumapang ngunit pinipilit ng tumakbo. Bago niya maabot ang ganoong antas, kailangan muna niyang bumuo ng tamang pundasyon. Dahil dito, nagpa siya si Yunho na ituon ang kanyang sarili sa pagsunod sa anyo ng bawat galaw ng espada. Kapag lubusan na niyang nakabisado ang anyo, saka pa lamang niya maaaring subukang maunawaan at gamitin ang tunay na kahulugan nito. Ang espada ng kanyang guro ay maaaring gumalaw ng mabilis o mabagal. Maaari rin itong maging matigas o malambot depende sa sitwasyong kinakaharap. Sa huli, tila kayang pagsamahin ng isang tebas ang lahat ng katangian ng espada.
Iyon ang antas na nais maabot ng bawat espadang mandirigma. Alam ni Yunho na kapag malaya na niyang nagawang kontrolin ang espada, magbabago rin ang paraan ng kanyang pagtingin sa mundo. Ngunit mahaba pa ang landas na kailangan niyang tahakin bago makarating sa puntong iyon. Nagsimula na siyang magsanay. Isang tebas ang ginawa niya, saka sinundan ng isa pa habang maingat niyang inuulit ang bawat galaw. Hindi nagmamadali si Yunho na makuha ang resulta. Hinayaan niyang unti-unting lumalim ang kanyang pag-unawa sa bawat galaw. Hanggang sa tuluyang tila natunaw ang buong atensyon niya kasama ng espadang hawak niya. Ngunit may isang bagay na hindi pa napapansin ni Yunho sa oras na iyon. Hindi niya namamalayan na unti-unti na siyang nagiging katulad ng espada ng kanyang guro. Sa ilalim ng kalangitang ito, dahan-daang lumalapit ang mga galaw ni Yunho sa anyo ng kanyang guro na matagal niyang hinahangaan. Hindi lamang ang kanyang mga galaw, pati ang kanyang pag-unawa sa espada ay unti-unti ring patungo sa parehong direksyon. Patuloy na nagsanay si Yunho nang hindi napapansin ang pagbabagong iyon. Hanggang sa isang sandali ay bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang taong papalapit mula sa kanyang likuran. Dalawang matandang figure ang lumitaw sa lugar. Sila sina Elder Taiji Sword Immortal at Plum Blossom Sword Venerable. Tinanong ni Plum Blossom Sword Venerable si Taiji Sword Immortal kung talagang nakikita ba nito ang nangyayari sa harap nila. Parang may pag-aalinlangan sa kanyang tanong tungkol sa kanilang nasasaksihan. Aminado si Taiji Sword Immortal na nagsisimula na rin siyang magduda sa sarili niyang mga mata. Tila napakahirap paniwalaan ang nangyayari sa kanilang harapan. Sa wakas ay napansin ni Yunho ang dalawang matanda. Lumingon siya sa kanilang direksyon at nagtanong sa kanyang isip kung ano ba talaga ang ginagawa ng dalawang iyon. Para kay Yunho, isa lamang ordinaryong daanan sa bundok ang lugar na iyon. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang magsanay doon, palaging may lumilitaw na isang tao at palihim siyang pinagmamasdan. Dahil ilang beses na niyang naranasan ang ganoong sitwasyon, agad na sinarkastiko ni Yunho ang dalawa. Sinabi niyang tila talagang may ugali ang dalawang matanda na sumilip sa pagsasanay ng ibang tao. Pagkarinig nito, malakas na tumawa si Plum Blossom Sword Venerable. Para sa kanya, talagang nakakatawang binata si Yunho. Pagkatapos nito, muling nagsalita ang Venerable kay Sword Immortal. Tinanong niya kung bakit kailangan pa nilang lumihis ng daan kung may taong nagsasanay mismo sa gitna ng daanan. Ayon sa kanya, ang taong gumagamit ng daan ang dapat na mag-ingat sa kanyang paligid. Ngunit dahil sa sinabi ni Yunho, naging iba ang sitwasyon. Casual na ibinigay ni Yunho ang kanyang sagot. Maaari naman nilang tahakin ang ibang daan alang-alang sa isang usbong na kasalukuyang tumutubo pa lamang. Para kay Yunho, hindi ba iyon ang mas makatuwirang gawin? Pagkarinig sa sagot na iyon, lalo pang malakas na tumawa si Plum Blossom Sword Venerable. Lalo siyang naging interesado sa binatang nasa kanyang harapan. Aminado siyang dati ay inakala niyang kakaiba lamang ang espada ni Yunho. Ngunit matapos marinig ang kanyang mga salita, napagtanto niyang matalas din pala ang dila ni Yunho. Lalo pang lumaki ang kanyang pagkamausisa. Tinanong niya si Yunho kung sino ba talaga ang binatang ito. Ayon sa Venerable, may kakaibang bagay sa espada ni Yunho. Maging ang espada nito ay kayang gambolain ang puso ng sinumang makasaksi rito. Hindi nagbigay ng mahabang sagot si Yunho. Mahinahon lamang niyang sinabi na isa lang siyang tamad. Sa halip na mawala ng interes, lalo pang naging interesado si Plum Blossom Sword Venerable. Tinawag niya si Yunho na isang tamad na ibinubuhos naman ang kanyang kaluluwa sa loob ng espada. Para sa kanya, tila isang palatandaan iyon na sinasalubong ng mundo ang isang bagong panahon. Pagkatapos nito, may hiningi ang Venerable kay Yunho. Tinanong niya kung maaari ba siyang bigyan ni Yunho ng pagkakataong pahalagahan ang espada ng isang tamad na gaya niya. Agad na pinag-isipan ni Yunho ang tunay na ibig sabihin ng mga salita nito. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng Venerable sa salitang pahalagahan. Tinanong niya, ibig bang sabihin, gusto ninyong matuto sa pamamagitan ng pagmamasid sa espada ko? Agad na sinubukan ni Taiji Sword Immortal na linawin ang sinabi nito. Sinabi niyang hindi naman iyon ang tunay na ibig nilang sabihin. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang paliwanag, nakapagbigay na agad ng sariling conclusion si Yunho. Sa walang emosyon niyang mukha, sinabi niyang kahit hindi ito ganoon ang hitsura, ang taong iyon ay isang guro. Ayon kay Yunho, syempre ay naniningil ang gurong iyon para sa bawat aralin.
Maging ang presyo ay malinaw na itinakda. 10 gintong barya ang halaga ng isang aralin. Muling ipinakita ni Yunho na kahit mukha siyang tamad, wala siyang balak mamigay ng kahit ano ng libre. Parehong natahimik sina Venerable Bangaplam at Taiji Sword Immortal. Malinaw na hindi nila inasahang makarinig ng ganoon kalaking bayad para lamang sa isang aralin. Sa huli, muling tiniyak ng Plum Blossom Sword Venerable ang sinabi ni Yunho. Tinanong niya, talaga bang 10 gintong barya ang hinihingi ng binata, at hindi 10 baryang pilak? Maikling sumagot si Yunho na iyon nga ang halagang itinakda niya. Dahil sa simpleng sagot na iyon, lalo pang nahirapan ng Venerable na paniwalaan ito. Tinanong niya kung hindi ba sobra ang ganoong kalaking bayad para lamang sa isang simpleng tunggalian. Ayon sa kanya, malinaw na hindi maliit na halaga ang hinihingi ni Yunho. Bahagyang nena si Yunho sa narinig niya. Sinabi niyang kung ayaw ng Venerable na lumaban, walang sinumang pumipilit sa kanya. Ngunit agad ding ibinalik ni Yunho ang sinabi nito. Kung pag-uusapan ang pagiging sobra, hindi ba mas labis na bagay ang piliting makipaglaban ang isang batang Panginoon na mahina pa? Pagkarinig nito, malakas na tumawa ang Plum Blossom Sword Venerable. Lalo siyang nakumbinsi na talagang matalas ang dila ng binatang nasa harapan niya. Matapos hamupa ang kanyang tawa, muling nagtanong ang Venerable. Alam mo ba kung sino ako? Pagkatapos ay binanggit niya ang kanyang pangalan na matagal nang kilala sa buong mundo ng martial arts. Siya ang taong kilala bilang Plum Blossom Sword Venerable. Sa paggamit ng ganoong pangalan, malinaw na umaasa siyang agad magpapakita ng respeto si Yunho. Ngunit ibang-iba ang naging reaksyon ni Yunho. Sinabi ni Yunho na narinig na niya ang pangalan ng Blossom Sword Demon, ngunit hindi pa niya kailanman narinig ang tungkol sa Plum Blossom Sword Venerable. Pagkatapos ay hiniling ni Yunho sa kanila na huwag naman masyadong magalit. Ipinaliwanag niyang sa loob ng maraming taon ay namuhay siya na nakakulong sa isang liblib na kuweba na malayo sa mundo. Dahil dito, marami talaga siyang impormasyon tungkol sa mundo na hindi nalalaman. Para kay Yunho, hindi naman dapat maging problema ang hindi pagkilala sa isang pangalan o titulo. Agad na napansin ng Plum Blossom Sword Venerable ang isang kakaibang bagay. Nagulat siya nang malaman na kilala pala ni Yunho si Mugen ngunit hindi siya mismo. Sinubukan ding ipakilala ni Taiji Sword Immortal ang kanyang sarili gamit ang kanyang kilalang titulo. Tinanong niya si Yunho, paano kung sabihin kong ako ang Taiji Sword Immortal? Nakinig si Yunho sa paliwanag nito nang walang gaanong interes. Ayon sa kanya, medyo katawa-tawa pakinggan ang mga titulo nila. Ngunit kahit matapos marinig ang mga pangalan at titulo ng dalawa, inamin pa rin ni Yunho na wala siyang kakilala sa kanilang dalawa. Ipinaliwanag ng Plum Blossom Sword Venerable na kahit hindi sila kilala ni Yunho, higit na masikat silang dalawa kaysa sa inaakala ng binata. Casual lamang itong sinagot ni Yunho. Sinabi niyang naiintindihan niya at magpapanggap na lamang siyang kilala sila. Agad na naubos ang pasensya ni Taiji Sword Immortal. Tinawag niya si Yunho na isang walang galang na bata na sobra na ang ginagawa. Ayon sa kanya, lumampas na sa hangganan ang ugali ni Yunho. Dahil dito, tinanong niya kung saang sekta talaga nagmula si Yunho. Tila may tinamaan sa tanong na iyon dahil lalo lamang nina si Yunho. Nagbago ang kanyang ekspresyon at nagsimula siyang taasan ng boses ang dalawang matanda. Tinanong niya kung bakit siya ang kanilang pinapagalitan. Pakiramdam ni Yunho ay wala naman siyang ginawang mali dahil lamang sa hindi niya alam kung sino sila. Muli niyang ipinaalala na mula pa noong una ay sinabi na niyang matagal siyang nakakulong sa isang kuweba. Dahil dito, natural lamang nakakaunti ang alam niya tungkol sa mundo sa labas. Habang lalo siyang naiirita, napamura pa si Yunho dahil pakiramdam niya ay ayaw silang maniwala sa kanyang paliwanag. Dahil sa reaksyong iyon, nagsimulang kabahan si Taiji Sword Immortal. Napagtanto ng Sword Immortal na baka mali ang naging pagtugon niya sa sitwasyon. Agad siyang humingi ng tawad kay Yunho at sinubukang pakalmayin ang sitwasyon. Matapos bahagyang kumalma ang paligid, mas magalang nang ipinakilala ni Yunho ang kanyang sarili. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Yunho, ang ikalawang anak ng pamilya Wei ng Guangdong. Ipinaliwanag din ni Yunho kung bakit hindi niya ginagamit ang estilo ng espada ng sarili niyang pamilya. Dahil sa ilang partikular na dahilan, hindi niya kailanman natutuhan ang tradisyonal na pamamaraan ng espada ng kanyang pamilya. Sa halip, mayroon siyang berong nagturo sa kanya ng ibang estilo ng espada.
Ngunit ayon kay Yanho, malamang ay hindi pa rin makikilala ng dalawang matanda ang kanyang guro. Kahit banggitin pa niya ang pangalan ng kanyang guro, hindi rin iyon nangangahulugang makatutulong sa kanila ang impormasyong iyon. Sa buong buhay niya, natuto si Yanho sa isang landas na malayo sa karaniwang tinatahak ng kanyang pamilya. Nang marinig na ang ikalawang anak ng pamilya Wei ng Guangdong ay gumagamit ng ibang estilo ng espada kaysa sa sarili niyang pamilya, agad na naging interesado ang Plum Blossom Sword Venerable. May isang bagay sa sitwasyon ni Yanho na lalo pang nagpalaki sa kanyang pagkamausisa. Kaya nagpasya siyang huwag lamang makinig sa paliwanag na iyon. Habang binubunot ang kanyang espada, nagsalita ang Plum Blossom Sword Venerable kay Yanho. Sinabi niyang hindi naman gaanong mahalaga sa kanya kung saang sekta nagmula si Yanho. Ngunit may isang mas simpleng problema. Wala siyang 10 gintong barya upang bayaran ang halagang hinihingi ni Yanho kanina. Bilang kapalit, nag-alok ang Plum Blossom Sword Venerable ng ibang pagpipilian kay Yanho. Sinabi niyang malinaw na mas mahalaga ang kanyang espada kaysa sa 10 gintong barya. Casual na niyaya ng Venerable si Yanho na magpalitan sila ng mga atake sa espada. Tila seryoso ang alok na iyon, ngunit ngumiti lamang ng maliwanag si Yanho. Walang pag-aalinlangan, tinanggihan ni Yanho ang alok. Sinabi niyang kung dadalhin ng dalawang matanda ang 10 gintong baryang hinihingi niya, saka lamang siya papayag na makipaglaban ng isang beses. Matapos sabihin ang kanyang kondisyon, hindi na pinahaba ni Yanho ang usapan. Nagpaalam siya at basta na lamang umalis sa lugar na iyon. Pagkaalis ni Yanho, napatawa na lamang ang Plum Blossom Sword Venerable. Aminado siyang hindi na niya alam kung ano pa ang dapat niyang sabihin kaya ang tanging nagawa na lamang niya ay tumawa. Pinanood ni Taiji Sword Immortal si Yanho habang palayo ito. Hindi makapaniwala, sinabi niyang talagang napakalamig ng puso ng binata. Sa kanyang isipan, napatanong pa ang Sword Immortal kung anong klaseng nilalang ba talaga si Yanho. Talagang ibang-iba ang ugali ng binata sa inaasahan nila. Samantala, iba naman ang iniisip ng Plum Blossom Sword Venerable. Napaisip siya kung hindi kaya sila muling magkikita ni Yanho sa lalong madaling panahon. Samantala, nakabalik na si Yanho sa kanyang silid. Humiga siya sa kama at sinubukang tamasahin ang kaunting katahimikan. Ngunit muli na namang napuno ng pagkainis ang kanyang isipan. Mula nang dumating siya sa lugar na iyon, pakiramdam ni Yanho ay halos lahat ng nangyayari sa kanya ay nakakainis. Hindi niya maintindihan kung bakit napakahilig ng mga tao na makialam sa buhay ng iba. Para kay Yanho, dapat ay asikasuhin na lamang ng bawat isa ang sarili nilang mga problema. Habang iniisip pa iyon ni Yanho, may kumatok mula sa labas ng kanyang silid. Pinili ni Yanho na manahimik at nagpasyang huwag sagutin ang sinumang nasa labas. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Jin Yera nang hindi na naghihintay ng sagot mula kay Yanho. Tinanong ni Yanho kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Yera na tinatawag siya ng kanyang ama. Pagkarinig nito, dahan daw ang bumangon si Yanho mula sa kama. Alam niyang kung hindi siya agad pupunta, maaaring siya mismo ang puntahan ng kanyang ama. Alam na alam ni Yanho kung ano ang ginagawa ng kanyang ama kapag may napagpasyahan na ito. Isa sa mga paborito nitong gawin ay baligtarin ang kama ni Yanho hanggang sa maging magulo itong lahat. Dahil ayaw niyang maranasan iyon, niyaya ni Yanho si Yera na umalis na sila. Ngunit bago sila tuluyang umalis sa silid, pinakiusapan siya ni Yera na maghintay sandali. Kumuha si Yera ng isang piraso ng tela at nilinis ang mukha ni Yanho. Ang mukha ng binata ay mukha pa ring bagong gising mula sa napakahabang tulog. Tahimik lamang si Yanho habang nililinis ni Yera ang kanyang mukha. Samantala, ipinaliwanag ni Yera na maraming ibang tao ang nasa paligid nila. Ayon kay Yeran, maaaring hindi malaking problema ang pagiging tamad. Ngunit hindi naman kailangang ipakita ni Yanho ang ganoong panig niya sa lahat ng tao. Bahagyang nakiliti ang mukha ni Yanho habang bigla itong nililinis. Dahil dito, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Bukod sa kanyang ina, napaisip si Yanho kung may iba pa bang taong gumawa ng ganoong bagay para sa kanya. Sandali siyang napatahimik dahil sa simpleng kaisipang iyon. Matapos iyon, naglakad sina Yanho at Yeran sa pasilyo. Habang naglalakad, muli niyang tinanong kung ano talaga ang dahilan kung bakit siya tinawag. Ipinaliwanag ni Yeran na dumating na ang iba pang mga kalahok.
Malamang ay gusto ng ama ni Yanho na makipagkita siya at salubungin ang mga bagong dating na panauhin. Pagkarinig nito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Yanho at naging malungkot. Pakiramdam niya ay tinawag lamang siya para sa isang bagay na napakaliit at hindi mahalaga. Muli na namang nagsimulang magreklamo si Yanho tungkol sa kanyang buhay. Matapos ang lahat ng mga bagay na ito, napaisip pa siya kung mas mabuti bang tumakas na lamang siya sa bundok at mamuhay ng mag-isa. Walang tigil ang mga reklamo ni Yanho. Kitang-kita sa kanya ang pagod sa lahat ng mga bagay na pakiramdam niya ay walang katapusan. Muli niyang naisip ang edad ng kanyang ama. Sa tansya niya, maaari pang mabuhay ng malusog ang kanyang ama sa loob ng 70 taon. Samantala, maaaring mabuhay pa ang kanyang kuya ng mahigit 100 taon. Dahil dito, napaisip si Yanho kung gaano pa katagal niya kailangang ipagpatuloy ang ganitong buhay. Naririnig na walang tigil ang mga reklamo ni Yanho kaya nagsimulang mahiya si Yeran. Hiniling niya kay Yanho na huwag na nitong masyadong isipin ang mga bagay na iyon. Sinubukan siyang pakalmayan ni Yeran sa pagsasabing maaaring magbago ang lahat kapag nagpakasal na si Yanho at magkaroon ng sarili niyang pamilya. Sa panahong iyon, tiyak na magsisimula na ring magbigay ng respeto sa kanya ang ibang mga tao. Casual lamang na sumagot si Yanho. Tinanong niya kung sino naman ang gugustuhing pakasalan siya. Biglang huminto sa paglalakad si Yeran nang marinig iyon. Hindi siya agad nakasagot at nanatili lamang na tahimik ng ilang sandali. Pagkatapos, mahina niyang sinabi na baka mayroon naman. Nagsimulang mamula ang mukha ni Yeran habang sinasabi iyon. Habang nakayuko at nahihiyang nakangiti, sa wakas ay bumulong si Jin Yeran na tiyak na may isang taong handang pakasalan si Yanho.